pangangalap ng paunang impormasyon, pagbuo ng pahayag ng thesis. Bakit ba kailangan pang manaliksik? Upang malaman mo ang mga bagay-bagay na kaugnay sa bagay na gusto mong malaman, mahalaga ang pananaliksik sa ating pang-araw-araw na buhay sapagkat ito ang paraan upang malutas natin ang lahat ng ating mga suliranin. Pagbuo ng pahayag ng thesis o thesis statement. Una, paglimita sa paksa. Pumili at naglimita ng paksa para sa pananaliksik. Pangalawa, pangangalap ng paunang impormasyon. Kailangang humanap ng paunang impormasyon, kaalaman patungkol sa paksa. Pangatlo, pagbuo ng pahayag ng thesis. Nagpapatibay palalo sa mga paunang kaalaman ng mananaliksik patungkol sa paksa. Pagpili ng mga pagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon. Una, sa mga aklatan. Maraming aklat at pagkalahatang sanggunian gaya ng almanak, atlas, encyclopedia, pahayagan, journal at magazine ang matatagpuan dito na maaaring naglalaman ng mga datos ng iyong kinakailangan. Pangalawa, sa internet. May mga website na may tuturing na higit na mapagkakatiwalaan kaysa sa iba tulad ng may domain name system na nagtatapos sa edu, gov o org. Mga uri ng datos. Bawat pananaliksik ay nangangailangan ng naaangkop na datos depende sa layunin ng isang pananaliksik. Datos ng kalidad o qualitative data. Uri ng datos na nagsasalaysay o naglalarawan o pareho. Halimbawa, ng mga ito ang mga kulay, tekstura, lasa, damdamin, mga pangyayari at sasagot sa mga tanong na paano at bakit. Datos ng kailanan. Quantitative data. Ito ang mga datos numerical na ginagamitan ng mga operasyong matematikal. Tumutukoy ito sa dami o bilang ng mga bagay o sagot ng mga sinurbay o kinapayam na mga respondente. Pagbuo ng pansamantalang balangkas at konseptong papel. Pansamantalang balangkas. Ang balangkas ay isang mahalagang gabay sa proseso ng pagsulat. Ito ay aalalay. Pangunahing paksa. Pantulong na paksa. Mahalagang detalye. Pantulong na paksa ng 2. Mahalagang detalye ng A. 1.1 kaugnay ng detalye ng 1. 1.2 kaugnay ng detalye ng 1. Pansamantalang balangkas. Una, higit na nabibigyang diin ng paksa. Pangalawa, nakapagpapadali sa proseso ng pagsulat. 3. Nakatutukoy ng mahihinang argumento. 4. Nakatutulong maiwasan ang writer's block. Konseptong papel. Konseptong papel. Mula sa iyong nabuong paksa, pahayag ng thesis at balangkas ay maaari ka nang bumuo ng inyong konseptong papel. Nagsisilbing proposal para sa gagawing pananaliksik. Gabay upang mabigyang direksyon ang mananaliksik na baguhan pa lamang sa gawain. Methodology 2. Pagkakataong may pakita o mailahad ang pangyayari sa pananaliksik bago pa man ang malilimang pagsisiyasat o pagpapatunay. Methodology 3. Nagtataglay ng 4 na bahagi ayon kina Constantino at Zafra 2000. 4 na bahagi ng konseptong papel ni Constantino at Zafra 2000. Una, rationale. Kasaysayan o dahilan kung bakit napiling talakayin ng isang paksa. Pangalawa, layunin. Hangarin o tunguhin ng pananaliksik based sa paksa. Pangatlo, metodolohiya. Pamamaraang gagamitin ng mananaliksik sa pangangalap ng datos, gayon din ang paraang gagamitin sa pagsusuri ng nakalap na impormasyon. Pang-apat, inaasahang output o resulta. Inaasahang kalalabasan o resulta ng pag-aaral.